Umayos ka. Malakas ako makaramdam. Baka kala mo porkit hindi ako kumikibo, hindi ko alam kung anong ginagawa mo. Hindi uubra sa akin ang ganyan. Alalahanin mo, ako pa rin ang nanay ng asawa mo. Isang sabihan ko lang sa kanya, pwede ka nang mapatalsik dito. 4 na taon nang nagsasama bilang mag-asawa sila Isagani at Agnes. At sa 4 na taong yun, kasama nila sa bahay ang nanay ng lalaki na si Nenita. Nabiyayaan silang mag-asawa ng isang lalaking supling na pinangalanan nilang Nimuel. Abot langit ang saya ng dalawa ng unang masilayan at mahawakan nila ang kanilang anak, ang produkto ng kanilang pagmamahalan. Masaya at kontento na sa payak na pamumuhay sina Agnes at Isagani dahil natutustusan naman nila ang mga pangangailangan nila sa pang-araw-araw. Nagtatrabaho bilang isang guro si Isagani sa isang pampublikong paaralan. Samantalang si Agnes naman, tagabantay sa isang panaderya malapit sa kanilang lugar sa Masbate. Isagani, Mama Ninita, nandito na po ako. Mahal, nasa kusina kami. Umupo ka muna riyan at magpahinga. Hindi na mahal, kailangan ko na rin magluto para sa atin. Anong oras na rin Sigurado akong gutom na kayo. Bumili na ako ng panghapunan natin. Nag-grocery na rin ako kanina para may kakainin na tayo ng ilang araw. Salamat sa pag-aasikaso, mahal. Okay na ako. Ihahain ko lang mga pinamili mong pagkain. Inilapag ni Agnes ang lechong manok, pansit at lumpiang Shanghai sa kanilang hapagkainan. Saktong umuwi na rin si Nenita at pumwesto sa harap ng mesa para sumalo kina Agnes. Kain kayo ng mabuti ha. Padededehin ko lang si baby Nimuel. Kumain ka na rin muna, mahal. Napaggatas ko na siya ng konti kaninang mga 4:00. Kanina pa yun 7:00 na ngayon. Asikasuhin ko lang muna ang anak natin. Sandali lang ha. Ayos, Isagani One day millionaire. Ubus biyaya agad porket kakasweldo mo lang. Imbis kasi magluto ang asawa mo para makatipid man lang tayo, nauubos ang oras niya sa trabaho kuno. Pero may iba namang lalaking tinatrabaho yan sa palagay ko. Kaya tignan mo, gabing-gabi na kung umuwi. Ano ka ba, ma? Ayan ka na naman Paulit-ulit na lang tayo. Ni wala kang basehan at ebidensya sa mga pinagsasasabi mo. Utang na loob, kumain po muna tayo. Gusto ko lang ng katahimikan muna sa bahay na to. Narinig ni Agnes ang usapan ng mag-ina. Sa isip ni Agnes, sinadya ni Nenitang lakasan ang kanyang boses para ipangalandakan ang sentimiento niya tungkol sa buhay ng kanyang anak at para maramdaman ni Agnes kung gaano kaayaw sa kanya ng matanda. Kahit alam at ramdam naman ni Agnes na walang kaamor-amor sa kanya si Nenita, ginagawa niya pa rin ang lahat para matanggap siya ng matanda. Paglabas ni Agnes ay tapos nang maghapunan ng mag-ina, ngunit nanatili silang nakaupo sa harap ng mesa. Pasensya na po, ma. Sa susunod po, magluluto na lang po ako agad pagka uwi ko galing sa trabaho. Wala kang kasalanan, Agnes. Ngayon ka lang hindi nagluto para sa atin Tuwing sweldo lang naman ako bumibili ng mga paborito nating pagkain. Gusto kong maintindihan ni Mama na sweldo ko. Pera natin ang pinanggagastos natin. May karapatan tayong magdesisyon kung saan o paano natin gagastusin ang pera natin. Tama na, mahal. Ako na lang ang mag-a-adjust. Mas aayusin ko ang kilos ko sa mga susunod na araw. Oh, eto po, ma. Allowance mo. Mabuti naman at naalala mo pa ako. Akala ko kasi basura na lang ako rito sa sarili mong pamamahay. Ang totoong walang silbi sa buhay mo ay yung Agnes na yan. Wala nang ang pinag-aralan at barya lang ang kinikita niya kumpara sa sweldo mo. Malandi pa yan. Nakita ko yan sa panaderya kanina na kumekerengkeng sa isang tricycle driver. Niloloko ka lang yan. Ano ho? Hindi ko ho alam ang sinasabi nyo. Nako, hindi ba binigyan mo ng napakaraming tinapay at nilapitan mo pa yung tricycle driver kanina? Hindi ka pa nakontento. Yumakap ka pa. Haliparot ka. Si Danilo po yun. Kaibigan siya ng may-ari ng panaderya kaya lagi siyang may dagdag na tinapay kapag bumibili siya. Yun po ang bilin sa akin ng boss ko. At hindi ko po bigay yung tinapay sa kanya. Binili niya yun para sa anak niyang may sakit.
At yung yakap po, yakap kaibigan at walang mali siya yun. Nalaman din kasi niya na may lung cancer ang asawa niya at hindi niya alam kung paano pagkakasyain ang kinikita niya para sa pagpapagamot ng mag-ina niya at pangangailangan nila sa pang-araw-araw. Yan ang sinasabi ko sa inyo, May. Bintang kayo ng bintang. Ni hindi niyo alam ang buong kwento. Nagbibigay na agad kayo ng konklusyon base lang sa nakikita ng mga mata niyo nang hindi naiintindihan kung ano talaga ang totoong nangyari. Talaga? Naniniwala ka rito? Hoy Agnes, kung ang anak ko naloloko mo ng basta-basta, pues ako, hindi mo ko kayang manipulahin. Sige po ma, sumama pa po kayo sa panaderya bukas. Pwede niyo pong tanungin ang mga kasamahan ko ron. Pati na rin yung mga taga ron na nakakakilala sa amin ni Danilo. Para lang mapatunayan ko sa inyo na hindi ako gumagawa ng ikasisira ng pamilya namin. Kaya kahit ganyan ang trato niyo sa akin at wala kayong respeto, pilit ko kayong iniintindi at tinitiis. Dahil mahal ko ang pamilya ko. Mahal ko ang anak niyong si Isagani. Hindi na nga nakasagot si Nenita at dumiretso na lamang siya sa kanyang kwarto. Alam ng mag-asawang masama ang loob ng matanda. Ngunit ayaw nilang konsintihin ang kawalan niya ng respeto sa sarili niyang anak at manugang. Pati na rin ang pagiging bintangera niya. Sa oras na ito ay naging abala na si Agnes sa pagliligpit at paghuhugas ng kinainan ng mag-ina. Naghapunan na rin siya ng mabilisan at maya-maya'y magpapatulog naman siya ng anak nila. Bandang 10:00 ng gabi, mahimbing na ang tulog ni Nenita sa kanyang kwarto. Habang si Agnes naman, hinihele-hele si Nimuel habang pinapadede. Si Isagani naman, hawak ang kanyang cellphone. Tumitingin ng mga balita sa social media platforms. Mahal, ako naman dyan. Ako na magpapatulog kay Nimuel. Tignan mo, wala pang 5 minutes. Tulog agad yan kapag ako nagbuhat. Magpahinga ka na. O sige mahal, salamat ha. Ang sakit na rin kasi ng likod ko eh. Nga pala, kailangan natin mag-usap mahal. Sa tingin ko, kailangan nating matutukan ng pag-aalaga kay Nimuel. Hindi naman din sa lahat ng oras maaga akong makakauwi. Si mama naman napapansin kong nauumay na sa pag-aalaga sa anak natin. Kanina nga iniwan niya mag-isa si Nimuel. May binili lang daw siya saglit sa tindahan. Mabuti na lang maaga ako nakauwi. Umaga lang kasi pasok ko kanina Alam mo, nag-aalala lang ako sa anak natin. Anong ibig mong sabihin? Tumigil ka na muna sa pagtatrabaho mo sa panaderya. Alagaan mo muna yung anak natin at kapag malaki-laki na siya, pwede ka na ulit bumalik sa pagtatrabaho. Dito ka na muna sa bahay, please. Paano ang mga gastusin natin? Mag-iisip ako ng pagkakakitaan kahit nasa bahay lang ako. Ako nang bahala, basta pangako hindi tayo magkukulang. Pero sige, pwede kang maghanap ng paraan para kumita. Kaya lang, i-prioritize mo si Nimuel. Papayag ako basta dito ka muna sa bahay, ha? Sige mahal, salamat. Pero bigyan mo muna ako ng 1 linggo para makahanap muna si boss ng papalit sa akin. 1 linggo ha? Sige na, matulog na tayo at maaga pa ako bukas. Sakto, tulog na rin si Nimuel. Good night mahal ko. Nagtagal pa si Agnes ng 1 linggo sa panaderya at tumigil na muna siya sa pagtatrabaho. Nakuha niya ang kanyang huling sweldo na halos 4,000 rin na inilaan niya sa panggastos nila ng kanyang anak at sa panimula ng kanyang naisip na pagkakakitaan. Nagdaan ang mga araw na sila lang ng biyena niya ang laging magkasama umaga at hapon. Ganun pa rin ang trato sa kanya ni Nenita. Lagi pa rin naghahanap ng mali sa mga kilos ni Agnes. Sa 10 tamang ginawa ni Agnes, isang simpleng pagkakamali ay pansin agad ni Nenita at marami na agad ang sinasabi. Linggo 5:00 ng umaga, nagdesisyon si Agnes na simulan na ang kanyang food business. Nakapag-post na rin siya gamit ang kanyang social media accounts na mga plano niyang ibentang pagkain ng mga nakaraang araw at may mga interesado na ring bumili sa kanya. Kaya maaga siyang namalengke para sa mga gagamitin niya sa kanyang mga lulutuin. Plano niya kasing magbenta ng spaghetti, siomai at siopaw.
Mahal, aalis lang ako sandali. Nakapagdesisyon ako na ngayon ko nasisimulan ng food business natin. Mamamalengke lang ako sandali. Tulog pa naman si baby at napalitan ko na siya ng diaper kanina lang. Eto na rin ang gatas niya. Hinanda ko na kung sakaling magising na siya. O sige mahal, 7:00 pa naman ako aalis eh. Bilisan mo lang ha. Oo mahal, gusto ko na rin kasing makatulong sa mga gastusin natin dito sa bahay. Nagising at lumabas si Nenita. Lumapit siya kina Agnes para sumali sa usapan. Mabuti naman, hindi yung nagpapakasasa ka sa pera ng anak ko at kontento ka na sa pagiging palamunin mo rito. Sana lang ay pumatok yang naiisip mong pagkakakitaan. Ang alat mo pa naman magluto. Pweh! Pasensya na po kung hindi nyo gusto yung timpla ng mga luto ko. Naman, good luck na lang ang sabihin mo. Huwag ka na magsalita ng masama. Wala ka namang mapapala dyan sa negative energy na ikinakalat mo eh. Sige, mahal. Mama Ninita, alis na po ako. Masasakit ang mga salitang narinig ni Agnes kay Ninita. Ngunit hindi niya na lang ito dinibdib. Wala namang bago kay Ninita. Irritable pa rin siya sa presensya ni Agnes. Kaya nag-focus na lang si Agnes sa kanyang goal at yun ay ang kumita at mapalago ang kanyang food business. Habang abala si Agnes sa pag-aasikaso sa kanyang anak at mga ibinibenta niya, lumabas si Nenita para makipagkita kay Sandra sa isang coffee shop sa may kanto lang nila. Hi, tita. Good to see you, ah. Halika, order ka lang ng gusto mo riyan. Salamat, iha. Kaya gusto kita para sa anak ko eh. Napakagalante mo. May maayos na trabaho. May mataas na pinag-aralan, mabait at napakaganda. Hindi katulad nung isa. Wala pa nga yun sa kalingkingan mo eh. Walang-wala yun sa'yo. Ikaw talaga, tita. Binola mo na naman ako. Totoo naman ang sinasabi ko. Ikaw ang karapat-dapat na babae para kay Isagani. Hindi ang dugyot na yon. Kung ganun po, tita, bilisan natin ang pagkilos para mapalapit na ako kay Isagani. At mawala na sa buhay niya ang Agnes na yan. Yun lang naman ang hadlang sa amin ni Isagani. Kaya kong tanggapin ang anak nila. Alang-alang kay Isagani. Areglado, Sandra. Maghintay ka lang ng konting oras pa. Alam ko na, pumunta ka sa bahay sa Sabado. May iiwan sa bahay si Isagani. Magde-deliver naman ng mga panindang Agnes na yon. Kaya masusolo mo ang anak ko. Sabi mo yan, tita, ha? Sige, pupunta ako. Eto palang 10,000. Allowance mo. Sabihan mo lang ako kung kulang pa yan, ha? Ay, salamat, Sandra, anak. Abuti nga ang ngiti ni Nenita dahil sa natanggap na pera kay Sandra. Para sa kanya, pumaldo na naman siya at gaganda ang buhay nilang mag-ina kapag tinanggap na ni Isagani ang pag-ibig sa kanya ni Sandra. Kaya tuloy lang siya sa plano niyang gawing miserable ang buhay ni Agnes hanggang sa sumuko ito at mapatalsik na sa buhay nilang mag-ina. Samantalang hindi naman nabigo si Agnes at nakuha niya ang tamang formula para magustuhan ng mga mamimili ang kanyang mga niluluto. Masarap at malasa naman talaga kasi magluto si Agnes. Kaya nalaman niya ang tamang diskarte para pumatok sa masa ang food business niya. Kaya sa 5 araw na pagbebenta at pakikipagtransaksyon niya online, kumita na siya ng halos 8,000. Tinupad ni Agnes ang sinabi niya sa asawa. Hindi niya pinabayaan ang kanilang anak. Madiskarte at mabilis kasi siyang kumilos. Pinapatulog niya muna ang kanyang anak bago siya magluto at mag-deliver ng mga pagkain. Kaya kahit hindi niya obligahin tumulong si Nenita sa pag-aalaga sa bata, walang problema yun sa kanya. Bago maging abala si Agnes sa kanyang food business, siniguro niya muna na nasa ligtas at komportabling lugar ang anak nila. Lagi niya rin itong tinitingnan-tignan sa gitna ng pag-aasikaso niya. Mahal, may good news ako. Sobrang saya ko. Ha? Ano yun, mahal? Kumita tayo ng halos 8,000 piso. Tingnan mo. Patok ang business natin. Mas gagalingan ko pa sa mga susunod na araw. Naku, congrats, mahal ko. Napakamadiskarte mo talaga. Ang swerte at sobrang pinagpala talaga ako ng Diyos dahil ikaw ang napangasawa ko. Mabuti naman at may pakinabang ka na. Pero sa umpisa lang yan, magsasawa rin ang mga tao sa timpla mong maalat.
Ang mga bobong babaeng katulad mo, nakatadhana ng malugmok at matalo sa buhay. Huwag naman po kayong magsalita ng ganyan, ma. Di bale, mas gagalingan ko pa po sa susunod. Ito po ang 2,000 para sa inyo para maging maganda naman po ang mood nyo. 2,000? Anong gagawin ko dyan sa katiting na perang yan? Kulang pa nga yan sa inyo eh. Isaksak mo yan sa baga mo. Walang kwenta. Ma, binigyan na nga kayo eh. Imbis na magpasalamat, nagreklamo pa kayo. Wala na talaga kayong pag-asa. Halika na mahal, huwag mo nang intindihin niya si mama. Kinabukasan, 7:00 pa lang ng umaga, napansin ni na Agnes na wala sa kanilang bahay si Nenita. Alam nilang pumunta na naman yun sa kapitbahay nilang si Tonyang para mag-almusal ng tsismis. Uy, Mare, alam mo ba, yung taga ron sa kabilang kanto, si Marie, yung asawa ng seaman, nahuli raw ng lalaki nakikipaglampungan sa kapitbahay nilang mekaniko itong babae sa sarili nilang kama. Ngayon itong si Marie, nagmamakaawa na wag siyang palayasin sa bahay niya. Pokpokita talaga. Tama lang yan sa kanya. Kulang pa nga ang pagpapalaya sa kanya eh. Dapat sa ganyang klase ng babae, pinapakulong. Etong balita ko sa'yo, mainit-init pa. Ano ba yun? Tungkol na naman ba sa manugang mong dugyot? Oo, hindi ba alam mong sinimulan niya na yung pagbebenta ng mga luto niyang maalat at lasang panis? Hindi ko alam kung paano nagustuhan ng mga taong timpla niya eh. Hindi ko alam kung anong nilalagay niya sa pagkain. Ay, anong ibig mo sabihin, Mare? Mangkukulam si Agnes. Nasilip ko siya nung isang gabi sa kwarto nila. Parang nagre-ritual. Maraming nakasinding kandila sa harap niya at may malaking kung anong dekorasyon na nakadisplay sa kwarto nila. Tinanong ko si Isagani kung ano yung mga nakita ko. Dreamcatcher daw ang tawag doon. Nako, proteksyon daw nila yung sa masisamang espiritu. At wala raw ginagawang masamang ritual si Agnes. Nagme-meditate lang daw siya noon para maka-attract ng swerte at positive energy. Para raw sa inner peace nilang mag-asawa. Baka kako inner peace ng kademonyohan niya. Naku, nakakatakot naman pala yung babaeng yan. Mag-iingat ka sa kanya, Mare, ha? Baka kung anong gawin sa'yo. Mukhang may galit pa naman yung sa'yo. Pauwi na sana si Nenita nang masalubong niya si Sandra. Papunta si Sandra sa bahay ni na Agnes para bisitahin at suluhin si Isagani. Ayon kay Nenita, malamang nakaalis na si Agnes para mag-deliver ng mga pagkain sa mga customers niya. Kaya siguradong masusolo niya na si Isagani. Sinabi ni Nenita kay Sandra na hindi na muna siya uuwi para magkaoras sila ni Isagani at makapag-usap ng masinsinan. Tao po, Isagani? Anong ginagawa mo rito, Sandra? May kailangan ka ba? Ikaw ang kailangan ko. Joke lang, wala naman. Bumisita lang ako kasi gusto kita makita. Kung wala ka namang importanteng sadya, umalis ka na. Marami pa akong gagawin eh. Sinasayang mo lang ang oras ko. At ikaw naman, sinasayang mo lang ang buhay mo sa Agnes na yan. Ano pa bang kulang sa akin, ha? Gagawin ko naman ang lahat para magustuhan at piliin mo ko. Isa pa, ako ang gusto ng nanay mo para sa'yo. Ilabas na, umalis ka na. Lalong lumapit si Sandra kay Isagani. Sinubukan niya itong akitin at halikan sa labi. Ano ba, Sandra? Wala ka ng respeto pati sa sarili mo. Hindi mo ba naiintindihan na ayaw ko sa'yo? Noon pa man, ayoko na sa'yo. Wala ka sa kalingkingan ng asawa kong si Agnes. Umalis ka na ha, bago pa ako makapagbitaw ng mas masasakit na salita. Agnes, noon pa man hadlang na siya sa ating dalawa. Ano bang meron siya na wala ako? Ako na lang kasi, Isagani. Iwan mo na si Agnes. Marami akong minahal sa kanya na hinding-hindi ko nakita sa'yo. Desperada ka na. May sakit ka na sa utak. Nakauwi na si Agnes ng oras na ito. Nadatnan niya ang pag-uusap ni na Isagani at Sandra. Sandra, anong nangyayari rito? Eto bang pinagmamalaki mo, Isagani? Tignan mo nga, dugyot at losyang na. Napakalayo niyang babaeng yan sa akin. Tama ka. Napakalayo mo sa mahal ko. Walang-wala ka sa ganda, diskarte, talino, kabaitan, pangunawa at pagmamahal na ibinibigay niya sa pamilya namin. Kaya umalis ka na kasi mapapahiya ka lang. Sandra,
Naiintindihan kong may malalim na nararamdaman ka sa asawa ko. Maganda ka, may pinag-aralan, may maayos na trabaho. Halos lahat nasa iyo na. Darating din ang lalaking magmamahal sa iyo ng buong buo. Pero bago yon, kailangan mong matutunang mahalin at irespeto ang sarili mo. Huwag mong ipilit ang sarili mo sa lalaking ayaw sa iyo. Sana maintindihan mo mag-asawa na kami ni Isagani at nagmamahalan kami. Walang kahit sino o anong makapaghiwalay sa amin. Shut up! Hindi kita kinakausap. Huwag kang makialam. Napahagulgol si Sandra sa mga narinig mula sa mag-asawa. Umalis siya ng masama ang loob dahil wala siyang napala at nakarinig pa siya ng masasakit na salita mula sa lalaking kinahuhumalingan niya. Nagsisi siyang nagtiwala at nakipagkuntsaba kay Nenita. Para kay Sandra, niloko, pinerahan at pinaasa lang siya ng matanda. Ilang oras ang nakalipas, umuwi na rin si Nenita. Ikinagulat ng mag-asawa na nanatili na lang siya sa bahay buong maghapon. Bigla raw kasing sumama ang pakiramdam niya. Nahilo raw siya ng matindi at bumigat ang kanyang batok. Pumunta si Agnes sa kwarto ng matanda para i-check ang kanyang blood pressure. Naisip kasi ng mag-asawa na dahil sa hypertension, kaya nakaramdam ng pagkahilo at pagbigat ng batok ang matanda. Akin na po ang braso mo, ma. Relax lang po, ha. Anong ginawa mo sa akin, bruha ka? Alam ko na ang sikreto mong mangkukulam ka. Wala po akong ginagawa sa inyo. Sa katunayan nga po, lagi ko po kayong pinagdarasal. Kanino ka nagdarasal? Kay Satanas? 130/100. Medyo mataas po ng konti. Inumin niyo po itong gamot niyo pampababa ng BP. Demonita ka! Hindi na lang pinansin ulit yun ni Agnes. Ibinalita niya sa asawang si Isagani na mataas lang naman ng kaunti ang blood pressure ni Nenita at binigyan niya na ito ng gamot. Iniisip ni Isagani na baka kung ano-ano na naman ang kinain ng ina at hindi nakapag-control kaya nagkaganon. Tungkol nga pala sa pagpunta ni Sandra rito kanina, hindi ko alam na bibisita siya, mahal. Pasensya ka na, ha? Okay lang ako, mahal. Huwag mo akong isipin. Malaking tiwala ko sa'yo dahil mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita, Agnes. Kayo ni Nimuel ang buhay ko. Kinagabihan, hindi sumabay maghapunan si Nenita sa mag-asawa. Masama pa rin daw ang pakiramdam nito dahil nilalagnat na siya ng oras na ito. Pinainom ulit ni na Agnes ng gamot para sa lagnat si Nenita at chinek ulit ang blood pressure ng matanda. Laking gulat nila nang umabot sa 180 ang resulta. Ibig sabihin, mataas ang BP ni Nenita at sa pagkakataong yun ay kailangan na siyang dalhin sa emergency. Hindi na nagdalawang isip ang mag-asawa at dinala na nila ang matanda sa ospital. Walang doktor na makakagamot sa akin. Alam kong may ginawa ka sa akin, Agnes. Halina po kayo, ma. Ako na po ang sasama sa inyo sa ospital. Agnes, dito ka muna sa bahay, ha. Ikaw na ang bahala kay Nimuel. Nagmadali si Isagani na pumunta sa ospital. Naisugod naman agad si Nenita sa emergency room at nalagyan na ng swero. Ngunit makalipas lang ang ilang oras na pag-oobserba ng doktor sa kanya, tila lumalala ang kondisyon niya sa hindi malamang dahilan. Sa pagkakataong ito, nakaramdam na rin ng pananakit ng tiyan si Nenita at nahirapan din siyang makatulog. Nanatili si Nenita ng 4 na araw sa ospital at wala pa rin pagbabago sa kanyang sitwasyon. Mas lumala pa nga dahil namagari ng kanyang mukha. Hanggang sa pagkakataong ito, hindi pa rin malaman ng mga doktor kung ano talaga ang rason ng paglala ni Nenita. Hirap ang mga doktor hanapin ang punot dulo ng lahat. Parang may mali sa nangyayari. Kailangan ko makita si Mama. Sige nga, mahal. Ako nang bahala rito sa bahay at kay Nimuel. Pumunta si Agnes sa ospital para alamin ang nangyari kay Nenita at para kumpirmahin ang hinala niya. Nasaan ang anak ko? Bakit ikaw ang nandito? Tama po kayo, Ma. May alam ako sa pangkukulam. Pero ang hindi nyo alam, marunong din ako manggamot.
Pero wala po akong ginawa sa inyo. Hindi ko po kayo kinulam. Hindi po ako ganyang klase ng tao. Tigilan mo na ako, demonyita ka. Hindi ka na naawa sa akin. Tignan mo ang kalagayan ko ngayon. Ma, kahit ngayon lang po makinig at magtiwala kayo sa akin. Kahit ayaw niyo sa akin, itinuring na po kita na parang tunay kong ina. Wala akong ibang gusto kundi mapabuti kayo. Mahal ko po kayo, ang pamilya natin. Hindi ko po kayo pababayaan. Hindi po tayo pababayaan ng Diyos. Oh, anong gusto mong gawin ko? May hinala po kung kinulam kayo. Ngayon kailangan po nating makumpirma kung may kumukulam nga sa inyo. At alam ko po kung paano malaman ang katotohanan. Magtiwala lang kayo sa akin. Inilabas ni Agnes ang isang palito ng posporo at inilapit niya ito sa kanyang bibig para bumulong ng orasyon. Ginamit niya ang kanyang bibig para gumawa ng krus sa ere ng 3 beses. Ano ba yung ginagawa mo? Dito ka pa talaga nagritual sa ospital? Ito pong palito'y ididikit ko po sa isa sa mga daliri nyo. Kapag nasaktan kayo ng hindi ko diniinan, kumpirmado pong kinukulam kayo. Aray ko! Ibinalita ni Agnes kay Isagani ang nalaman niya tungkol sa matanda na totoong ang kinulam si Nenita. Kaya nagpa siyang mag-asawa na iuwi na si Nenita. Nangako rin